Alam nyo mga kababayan, eto, tanong lang naman, ano ang nangyari doon sa isasagawang mga rally? Akala ko ba pupunuin nila ang kamay nila ng EDSA at ang Liwasan Bonifacio? Bakit wala ng katao-tao ngayon sa Liwasan Bonifacio mga kababayan? Bakit wala ng mga DD-shit na nagrarally? Buhat nung nagtatago na etong si Roque mga kababayan, yun naman din, yung naging mitsa para matigil na yung mga rally dyan. Ano po ng mga DD-shit para pabagsakin etong si PBBM. Ano na nangyari? Bakit napakaliwalas na at napakalinis na ng Liwasan Bonifacio? Eto, panoorin po natin mga kababayan. Hello, kamusta kayo? Magandang araw ho sa inyo mga kapatid. Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. Narito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. At sa pwesto hong ito mismo, ang pinaglalagyan ng stage ng mga nagrarally. Ay, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Kuya JDB, ayan, Pro Filipino, subscribe niyo po siya ha. Alam ko marami sa inyo nakakakilala dyan, pero subscribe niyo po yung mga hindi nakakakilala kay Kuya JDB, subscribe niyo po yung kanyang channel. Na mga kampon ni Kibuloy, yung mga pakyunista, tsaka yung mga didilis. Okay, so tingnan nyo naman ho mga kapatid, gaano ba kaaliwalas ang lugar na to kapag wala ho sila? Diba? Ayan o. Oh. Nasa na dyan yung 8 million? Ay, nasa na yung 8 millions? Akala ko ba mga kababayan, magrarally yung mga taga-suporta nitong si Kibulok na 8 millions daw. Nasa na mga kababayan? Bakit wala tayong makita dito? Ni isang minions mga kababayan. Bakit wala na dito yung kampon ni Kibulok? Bakit sumuko na ba kayo? Dahil alam nyo na sa sarili ninyo at na-realize nyo na wala talagang pupuntahan yung ginagawa nyo mga pagrarally at inuutulang kayo ng mga vlogger ni Digong. Bakit na-realize nyo ba? Lalo na dyan yung mga kasama ni Jonathan Morales. Na-realize nyo ba na inuutulang kayo ni Maharlika at saka ni Jonathan Morales? Kaya tinigilan nyo na yung mga isinasagawa ninyong rally. Akala ko ba kada Friday? Kaya sabi ninyo kada Friday magsasagawa kayo ng rally. Bakit nung Friday walang katao-tao sa Liwasan Bonifacio at napakatahimik ng Liwasan Bonifacio? Bakit hindi na ba kaya ng budget? Wala na bang nagpipinan sa inyo kasi nahuli na si Kibulok? Ako nagtatanong lang naman. Kababayan, ano pa? Anyway, pagpatuloy pa natin. So dyan naman yung mga sumasakay biyahe na pa Cavite. Wala na! Okay, so eto naman yung may mga tinda-tindahan. Dyan yung pwesto ng mga homeless na dito natutulog. Yung iba may mga trabaho, kaya lang malayo yung uuwian. So dito na sila nagpapalipas ng gabi. Kasi mga kababayan, bakit nga ba natin naitanong na baka wala na nagpifinance? Kasi nga nung nag-rally sila ng una, hindi naman nila pinakain yung mga tao. Nananawagan na ng lugaw. Nananawagan na ng lugaw sa City Hall ng Manila, mga kababayan. Tapos nananawagan din ng tubig. Di ba dapat pagka nagrarally kayo ng ganyan, unang-una, kung para kay Kibulok yan, dapat pinapakain man lang kayo ng kampo nitong si Kibulok. Dapat pinifinance kayo para sa isinasagawa ninyong rally at hindi kayo nagugutom. Di ba kung tutusin mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba sinabi natin nung nakaraan, kahit sinong tao basta hindi pinapakain at sasama dyan sa rallying ganyan, wala iiwanan at iiwanan niya mga yan, lalo na pagka nagugutom yung mga tao. At kita nyo ang nangyari ngayon. Di ba tuwing Friday daw pupunuin nila yung Liwasan Bonifacio at saka yung EDSA. Nasaan na yung pupunuin nila? Bakit nawala na? Kasi nga mga kababayan, baka wala nang ang budget. Dahil nga nakakulong na etong si Kibulok. Ano pa? Anyway, pagpatuloy pa natin. Ibang nakausap natin sa interview. Okay, at yan naman ho, nasa harapan ngayon, yan ang classic na post office na kailan lang ay nasunog apparently. Survivor ng World War II at ang mga kanyo ng mga Amerikano. At ang syempre, ang classic na fountain dito. Ay, inay Lady in Red Fire, mega love shoutout. At saka kay Ma'am Dolly Babes, ayan, mega love shoutout. Ito. Diba? So, kay Inay the Survivor, mega love shoutout ha. Ito ho natin, gaano ho kaaliwalas itong lugar kapag wala ho yung mga nagrarally na halos 2 linggo rin naman nila ito na inukupa. Diba? Mula nung nagpunta yung mga kapulisan sa Davao City para arestuhin si Apollo Kibuloy. At saka kasi katapat po nito, eto hong park. Wala, hanggang 2 linggo lang ang budget nyo. Kasi hanggang 2 linggo lang nahuli si Kibulok.
Hanggang 2 linggo lang ang budget nyo para mag-rally. Lalo na't nagtatago pa ata si Roque, mga kababayan. At ipapa-aresto na ng kamera. O di lalo na, hindi na matutuloy yung mga rally-rally ninyong yan. Kasi nga wala naman talagang kwenta yan at wala naman talagang pupuntahan yan. Saan ka ba naman nagkatala? Sinasabi ninyo 8 millions kayo. Ang nangyari, 8 millions kayo. Kung matatandaan nyo, sabi pa nga ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan, yung sinasabi nilang napakarami, wala pang isang platitong mani, mga kababayan, yung dami ng mga nagpupunta dyan at nagrarally dyan sa Liwasan Bonifacio para pabagsakin etong si PBBM. Partida, meron pa silang kasamang Harry Roque, pero hindi nila mapuno-puno, mga kababayan, yung Liwasan Bonifacio at hindi magtagumpay yung kanilang ipinagrarally, mga kababayan. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ayan o. Yung isang magandang park din yan, sa tapat, pinagawa ho yan ni Isko Moreno nung siya pa yung mayor. Tapos dito, ayan, may mga puno-puno, may mga nagsasayaw ng mga estudyante doon, nagpa-practice. Sipin, di ba? Sipin nyo lang yung saya ng mga tao na nakakapamasyal dito ng maayos. O, tingnan yung mga kabataan na to, nakakapag-skateboard. Tapos pagka nandito yung mga kampo ni Kibuloy, 4:00 pa lamang po ng hapon, naku, bulabog na, sira na yung kasayahan ng iba. Di ba, marami hong nadideprive ng mga tao rito. Kahit sabihin natin na hanggang 8:00, 9:00 sila, pero still, di ba, perwisyo sila rito. Ba't nga, mga kababayan, kung makikita nyo, nung wala dito yung mga DD-shit, napakasasaya ng mga tao dito na namamasyal at nagpapalipas ng oras dito po sa may Liwasan Bonifacio. Unlike nung naandya ng mga DD-shit na talagang napakabigat nung aura, mga kababayan, at napakasamang tingnan. Tingnan nyo, mga kababayan, yung mga tao dito nag-i-enjoy at masayang nakakapamasyal dito sa Liwasan Bonifacio pag wala yung mga di umano'y mga salot, mga kababayan, ng lipunan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga kabataan, diba? So kung nandito yung mga nagrarally-rally, wala, nga. Boy, gabi-gabi pa kayo rito? Nung may mga nagrarally rito, paano yon? Saan kayo pumupesto? Kabila. Saan kabila? Almario. Almario, Bagong Tulay. Alin na mas magandang pwesto? Dito, doon? Maganda dito kasi bawal. Bawal dito? Oo. Ayan Oops, galing. Baka naman. Pero nung may nagrarally, wala ho talaga makapwesto rito, walang makapag-enjoy. So yun Grabe, no? Diba? Ang sasaya ng mga bata dito, mga kababayan. Andres Bonifacio. So kung makikita niya, mga kababayan, yung sinasabi nila na pupunuin, i-occupy nila at pupunuin nila ng maraming taga-suporta ni Kibulok at saka ni Digong etong Liwasan Bonifacio tuwing Biyernes, mga kababayan, tuwing Friday, wala na po. Kasi Friday po ito isinot ni Kuya JDB, mga kababayan. At talagang kung makikita nyo, wala dyan yung mga DD shit, mga kababayan, at yung mga taga-suporta ni Kibulok. Ibig sabihin, talagang yung sinasabi nilang pararamihin tuwing Friday magrarally sila at pararamihin nila yan hanggang sa mapuno nila ang EDSA at saka ang Liwasan Bonifacio ay isang malaking fake news. Kasi hanggang 2 weeks lang ata sila na nagrally, mga kababayan, wala pang napala. Samantalang kami mga vlogger, hindi talaga may iwasang maikumpara Samantalang kami mga vlogger, one attempt lang. Yung rally na inorganize ni Mami Peng, mga kababayan, 1 attempt lang. Kita nyo naman kung ano yung kinalabasan. Nabawasan tayo ng korap sa DepEd, mga kababayan. Sa administrasyon ni PBBM na wala yung korap. 'Di ba? Di umano. So ngayon kung titingnan natin, mas maganda pa yung pinuntahan ng rally namin kaysa yung rally ng mga to. 2 linggo silang nagtiyaga diyan na mag-rally, nagutom pa yung iba, mga kababayan, wala namang pinuntahan. Unlike dun sa sinasabi nilang nilangaw, na rally namin pero 1 attempt lang yon, mga kababayan. Kaya nga wag nilang hintayin na mag-rally ulit yung mga vlogger para patalsikin si Sara bilang vice presidente ng ating bansa. Kasi baka swertehin kami, mga kababayan,
at bumaba nga si Sara bilang Vice Presidente ng ating bansa. Ano po? Anyway, mga kababayan, maliwanag naman. Yung sinasabi nila na i-occupy nila, pupunuin nila itong Liwasan Bonifacio, walang nangyari. Isang malaking fake news, mga kababayan. Siguro naubusan na ng budget at siguro umayaw na rin yung mga kababayan Pilipino po natin na iba dahil nga baka nagugutom, mga kababayan. Ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa last topic po natin na kung saan, mga kababayan, eto daw pong US. Yan, napakaliwanag nung sabi dito. Eto daw pong US ay posibleng maghain na ng extradition request laban kay KOGC Pastor Apollo Kibuloy or dito kay Kibulok, mga kababayan. So ibig sabihin, etong US, mga kababayan, posible nang kuhanin. Posible nang mag-request sa Pilipinas para kuhanin papunta sa kanila at pagbayarin doon etong si Kibulok. Kaya pala kung matatandaan nyo, 6 days ago, todo-todo yung pagtatanggol nitong si Roque. At talagang sinasabi ni Roque na sana lang daw, wag daw ipa-Shopee, ipadala, mga kababayan, etong si Kibulok sa Amerika. At harapin muna daw yung mga kaso ni Kibulok dito. Ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, eto pala yung dahilan. Ang US pala, mga kababayan, ay posibleng maghain na ng extradition request laban dito kay Kibulok para madala siya doon sa US. Ano po, eto, mga kababayan, panoorin po natin ito, nakita nating balita. Lumutang sa Department of Justice ang iba pa umanong biktima ng pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Wow! Kasi simula pa lang ng pag-usad sa mga kaso laban kay KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy. Pero ngayon pa lang, unti-unti nang nadadagdagan ang mga lumulutang na umunoy biktima rin niya. Katunayan, nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa PNP para sa kaukulang investigasyon dahil sa pagdami ng mga batang biktima ng nasabing religious leader na dinanas rin ang sinapit ni alias Amanda. Paano yan, mga kababayan, kung sakali na, syempre, dadaan niyang extradition request na yan, dadaan niya sa immigration. Tapos re-reviewin po yan ng DOJ, ng Department of Justice. Mga kababayan, paano yan? Kung sakali na i-approve ng Department of Justice yan, mga kababayan, at mailasada na, ma-Shopee na itong si Kibulok papunta sa US, di wala na yung request nila. Sa dami nilang request dito. Sa dami nilang mga pautot, mga kababayan, para mapasarap ang buhay nitong si Kibulok. Pagdating niya sa US, wala na, normal na lang siya doon. Hindi na siya espesyal. Kung dito, medyo espesyal pa kasi maraming hirit, yung mga abogado niya, pagdating ng US, wala na. Wala nang visa yung kanyang pagiging, sinasabi niyang pagiging makapangyarihan niya dito sa Pinas. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa amin din mismo, no, may mga lumapit na ilang mga biktima na nais din na magsalang ng kanya-kanyang mga kaso. So sa ngayon, kami makikipag-ugnayan. Bukod sa PNP, sa Department of Justice, mga kababayan, may mga lumapit na rin daw ng mga biktima. Di ba, ilan ba yung sinasabing lumapit sa PNP? Nasa 5 ata yun. Mga kababayan, na talagang inirereklamo, etong si Kibulok. So ngayon, dito sa Department of Justice, meron din pala pong mga lumalapit na di umani biktima nitong si Kibulok at inilalapit yung kanilang problema at gustong maaksyonan. Ngayon, mga kababayan, ibig sabihin, marami talaga ang lumalabas na mga tao na talagang idinidemanda etong si Kibulok. So parami ng parami yung mga kaso niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya kami sa PNP para tingnan, no, kung handa na ba talaga yung kanilang mga hawak na biktima na magkaso at kami makikipag-ugnay, no, upang maghain ng mga panibagong kaso. Handa naman ng DOJ na ilagay sa Witness Protection Program ang mga nagpakilalang biktima ng pananamantala ni Kibuloy. Tama. Yung mga iba ng mga biktima, kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, ano? I-refer namin sila sa WPP at sila na lang makikipagsundo, no? Magkakasundo kung ano magiging arrangement nila. Sa posible namang paglabas ng extradition request laban kay Pastor Apollo Kibuloy, sabi ng DOJ, may impormasyon na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na malapit nang maglabas ng opisyal na request ng Estados Unidos. Nako! Maliwanag, mga kababayan, ha? Mismong sinabi po dito. Maliwanag. Mismong sinabi dyan na may nakuhang impormasyon etong si Secretary Boying Remulla na kung saan, mga kababayan, ito daw pong Estados Unidos malapit nang maglabas ng request. Ibig sabihin, mga kababayan, etong Estados Unidos
talagang siguro gumagawa na ng hakbang. Ano po, para maipalasada na sa kanila, itong si Kibuloc mga kababayan, at mapagbayad na siya sa kanyang mga kasalanan. Paano yan? Pag nailasada, itong si Kibuloc, doon naman hindi umuubra yung padri-padrino system. Mga kababayan, at hindi naman pwede doon yung mga kumpa-kumpare, ano po, at kaibigan para mabigyan ng masarap na buhay doon. Ibig sabihin mga kababayan, pagdating doon, normal na tao na lang siya. At yung mga request niya dito, hindi niya na magagawa doon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dadaan muna ito sa Department of Foreign Affairs at pag-aaralan naman ng DOJ ang legalidad nito base sa umiiral na batas sa bansa. Samantala, sa investigasyon naman na ginagawa Sa Foreign Affairs nga pala mga kababayan, ano pa, anyway, pagpatuloy pa natin. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo yung mga request ni Kibuloc dito pagdating doon, wala nang visa. Ano po, at yung sinasabi na pagka natapos yung termino ni PBBM, mga kababayan, at dito na ikulong si Kibuloc, maaaring malakad dyan ng mga kaibigan nitong si Kibuloc mga kababayan, lalo na kung ang mananalo na presidente, kaibigan at malapit dito kay Kibuloc. Ano po, malaki ang posibilidad na mapawalang sala itong si Kibuloc sa mga kasong kinakaharap niya. Pero pag naandudo na siya sa ibang bansa, wala na siyang kawala doon. Dahil ang pagkakaalam ko mga kababayan, pagka kasi sa US nagkaroon ka ng kaso, may higpit yung mga jury doon, mga kababayan, at magagaling mag-imbestiga. So ngayon, pag siya'y na-guilty doon at siya'y nakulong doon, wala nang visa yung mga kaalyado niya dito para lakarin yung kaso niya doon at mapawalang sala siya doon sa ibang bansa. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Nagawa rin ng DOJ hinggil sa di umano'y mga libingan na natagpuan sa Porac, Pampanga. May impormasyon sila na nasa loob mismo ng Lucky South 99 compound ang mga bangkay. Pero malalaman lang nila ito sa oras na maglabas ng search warrant ang korte para makapasok sila ng pasilidad. Ang alam namin ay nasa loob ng compound ang mga bangkay, no. Kaya tingnan na lang natin, no, kung mabigay ng korte ang search warrant, tingnan natin kung anong mangyayari. Inaasahang sa susunod na linggo, ihahain na ng DOJ kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang law enforcement agencies ang aplikasyon para sa search warrant sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Luisa Erispe para Ayun yung mga sinasabi mga kababayan na di umano may nakita mga mga PAOK mga kababayan. Ang PAOK diyan po sa may Banbantarlak na at saka do sa Porac mga kababayan. Sa Porac nga ata yon, may mga nakitang mga bangkay mga kababayan, tapos may mga yung iba mga pugot pa nga ata. Di umano, mga pugot pa nga ata yung ulo. Kaya nga dapat talaga ma-search yan mga kababayan at mahukay para mahukay lahat yung mga ibinaon doon na mga bangkay. Yan ba yung sinasabi ni Digong nung panahon niya na ina-assured niya sa mamamayang Pilipino na malinis yung Pogo? Kung titingnan nyo nga mga kababayan, talagang ngayon naglalabasan, nagsisingawan yung baho nung sinasabi ni Digong na malinis na Pogo. Ano po? Anyway, pero ang maganda dito mga kababayan, yung nasagap na impormasyon ni Secretary Boying Remulla na kung saan etong USA posibleng gumawa na ng hakbang para mag-request na extradite etong si Kibuloy papunta sa kanila. Mga kababayan, ano po, at yan naman ay pag-aaralan ng DOJ mismo. So ngayon, pag inapprove yan ng DOJ, automatic mga kababayan, mag-iiyakan ng matindi yung mga DD-shit at saka yung mga taga-KOJC dyan. Yung mga yabang ng mga yan, mga kababayan, mawawala yan. Especially yung mga vlogger, mga kababayan, mawawala yung yabang nila kasi mababawasan na yung sahod nila or hindi na sila makakasahod. Mga kababayan, ano po? Anyway, kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan hinggil dito sa mga topic po na tinalakay po natin mga kababayan about sa ginagawang fake news nitong si Sas Rodando na kung saan hindi nila hindi nila makaya mga kababayan yung ginagawang kabutihan ni PBBM, kaya binabato nila ng puro accusation mga kababayan at puro ka-fake newsan. Kasi nga naman, kung ikaw ay taga-suporta ni Duterte at nakikita mo na yung ginagawa ng Pangulo ngayon ay nahihigitan yung ginagawa ni Digong dati, talaga may inggit ka . At yung inggit mga kababayan, nakakamatayan. Kaya anong gagawin ng iba pagka sobrang inggit na? Syempre gagawa sila ng fake news para sirain yung magandang ginagawa ng ating presidente. Ano po dito? Mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa pinaplano ng USD umano mga kababayan ayon sa nasagap ni Secretary Boying Remulla na mag-request ng extradite mga kababayan
para maipasyapi na etong si Kibulok sa kanilang bansa. Comment below na lamang po